Hello everyone! Andito na naman po ulit ako para magbigay sa inyo ng mga panibagong update para sa ating feng shui, sa ating buhay araw-araw. At maraming salamat kung mabibigyan nyo ako ng panahon para mapanood itong aking bagong video tungkol sa feng shui na makakatulong sa inyo. Ngayon, maaga pa mga kaibigan, mga ka-Shenjingkai, ramdam na natin lahat ang ghost month. Ano po? Pagpasok pa lang ng nitong August, napakarami na po talagang nakaramdam na ng ghost month. Alam nyo po, pumasok ang August na. Napakarami ng mga namayapa at mga mabilis po. Ramdam na ramdam po natin ang mabilis na paglabas ng pera. At halos walang pumapasok. Kahit may pumasok man po ay napakadali pong lumabas ng ating pera. Isa po yan sa talagang mga epekto sa atin ng ghost month, no? Alam nyo, sa totoo lang po, every time na gumagawa po ako ng, ng video about ghost month, talaga pong paulit-ulit ang nangyayari. Parang may mga hassles po talaga sa paggawa ko ng video tuwing ghost month. Napapansin ko po talaga yon. Kaya yung video na ginagawa ko lagi ay pagod na pagod po ako kasi minsan nagiging talagang 3 times kong ginagawa, 4 times kong ginagawa at ganun nga po. Pero dahil sa kagustuhan natin na makapaghatid pa rin sa inyo ng magandang vibes ngayong ghost month ay eto, nagpipili tayo na mag-video para sa inyo. Ako nga po pala, si Shenjingkai, ang inyong legit na pong si consultant dito sa YouTube channel. At ang video pong ito ay para sa inyong lahat. Salamat sa mga bago nating subscriber. Very, very welcome po kayo. At doon po, sa mga nag-e-enquire po sa akin, sinasabi ko po sa inyo, para hindi po tayo ma-scam, better po na i-message nyo po ako dun sa inquiries ninyo about sa books at saka sa swoosh natin or any items na interested kayong bilhin, ay mas maganda po kung ipi-PM nyo ako. I-message nyo po ako sa Facebook page ko, sa akin pong messenger account. Kasi po kung nandyan po kayo, dyan po tayo mag-uusap sa comment section ng YouTube. Lahat po yan ay nababasa ng mga tao. At yan po ang mag-uumpisa ng mga scam, no? So, kung gusto po natin ng maayos na pagtatanong at pagbili ng walang halong scam, ay mas mabuti po na i-add nyo po ako sa FB Messenger ko ng Jane Nishitani. Yun po, nakikita naman po natin, pinapakita ko po ito lagi sa inyo na sandali lang po. Ayan. Ayan po ang inyong i-message, no? Diyan po kayo magme-message sa akin para makapag-enquire kayo sa tuwing mag-e-enquire kayo. Kasi marami pong scammer dyan na pwedeng magsagot sa inyo, mag-PM sa inyo, no? Kasi hanggat hindi po kayo nag-PM sa akin, hindi po ako mag-PM sa inyo. Kaya, mag-ingat po tayo sa mga, alam nyo naman po sa panahon ngayon, no? Napakarami talagang nai-scam. At kawawa naman po kayo kung iba ang sasagot sa inyo dahil nakikita sa ating YouTube channel na mga comment ninyo, wag po kayong maglalagay ng mga personal information ninyo. So, any inquiries po, sasabihin nyo lang po, i-add nyo lang po ako dito sa aking Facebook page, no? So, tapos tsaka po kayo mag-message request at tsaka ko po kayo sasagutin. Iwas scam po tayo, no? Mga viewers natin dyan ngayon. Ngayon, ang topic po natin, yun nga kagaya ng nasabi ko sa inyo ngayon, na marami talagang nakaramdam. Marami pong mga namayapa ngayong August, pagpasok pa lang po. Napakaaga pong pumasok ng ating energy ng ghost month. Ano po? So, yun po, ramdam na ramdam po natin lahat yan. Kahit na tayo nga pong may mga amulets para dito, ay kahit papano nakakaramdam pa rin po ng pagbigat ng buhay. So, nagkakaroon po tayo ng mga hindi inaasahang gastos, mga kung ano-anong mga pangyayari, mga namayapang mga mahal sa buhay, mga kakilala. So, yun ang natin, kung sana, marami rin pong nagkakasakit, dahil nga po, ngayon talaga extra special na dapat po tayong nag-iingat. Dahil bukod sa ghost month po,
ang center po ng Bagwa ngayon ay illness and illness and misfortune star po. So, napakapangit po ng combination ng buwan na ito, no? So, dun sa center ng ating, kasi po pag ang flying star ay nasa center ng ating Bagwa, lahat po ng animal sign, kahit gaano kayo kaswerte sa inyong monthly, ay meron po talaga kayong mararamdaman dito sa illness and misfortune star. Ito po yung mga pangit nating mga bituin na nagsasanib sa gitna ng ating Bagwa. So, talagang ang direction po ng center ngayon ay dapat super quiet at talagang wala pong mga ingay-ingay, wala pong gambala, no? Para hindi natin madistorbo itong mga bagay. At kung talagang kaya, kung can afford po kayo, please put an protective amulet sa center ng bahay ninyo. Kasi nandyan po talaga ngayong ghost month, ang mga napakapangit na bituin. So, yun po ang ating masasabi doon sa mga nakabili na ng ating mga swoosh, ng ating mga, I don't know kung meron pa tayong stocks ng special incense natin, ano, para hindi kayo masyadong maapektuhan ng mga, dahil sa ghost month nga, so yung parang malakas ang pasok, malakas ang gastos, maraming mga, sa ating mga health, ano, mga perwisyo. So, dapat po talaga ay, kung sino yung mga nakabili na, salamat po sa inyo. At maganda ang inyong, gawin nyo lang po yung sinasabi ko sa inyo ng tamang pag-i-incense. Ano po, nung nakaraan kong mga videos, ang dami ko na pong para sa ghost month. Hindi po tayo ghost month ngayong araw na to. Ang itatakal po natin ay tapos na po tayo dun sa mga ghost month. So, gusto ko naman kayong bigyan dahil alam kong marami na pong naglabasan ngayon ng mga videos na iba dyan. Pero, sabi ko nga po sa inyo, lagi nyo lang pong isipin ang common sense, no? Gumamit po tayo lagi ng common sense kasi napaka-importante po ng common sense para hindi po tayo maloko. So, ayan po, common sense lang po natin kung ano yung mga kailangan lang talagang gawin. Ngayon po ito, no, marami mga nagtatanong sa akin. So, pag nagtatanong sa akin, ngayon, bakit po ganon? Ano po ba, okay po ba yung ganon? Alam niyo kung ako sa inyo, doon po sa napanooran ninyo, doon niyo po itanong yan. Kasi, minsan it's so unfair to me, ano, pinanood nyo sa iba, and then you're going to message me and ask me why. Kung bakit ganon. Hindi naman po sa pang-iisnab. I mean, hindi naman po ako nagsabi, kaya nga po sinasabi ko sa inyo minsan, sino ba ang nagsabi? So, doon ninyo tanungin sa nagsabi. It's not my responsibility, ano po. Ang taray, exchanging kay, sorry naman po. Pero totoo po yan, ano? So, yun nga, ang ano natin, ano, yung, dapat tayo talagang mag-ingat sa mga disasters ngayong ano na to, ngayong August na ito, no? At aabot pa yan hanggang sa September, no? Dahil alam naman natin na ang ghost month natin ay umandar na ng September. So, kung nasusunod natin, ano, alam nyo yung ganito kasi yan, ang topic po natin ngayon ay tungkol sa kapag may namayapa tayong mga mahal sa buhay. Ano po? So, ito yung ating mga dapat na itinatakel. Yung marami kasing mga tanong po talaga dito. Alam nyo po, naka-aircon po tayo, naka-electric fan. But then, napakainit po talaga ng Japan. Ano? Alam nyo po, ganito po ang Japan. Hindi nyo lang po naiisip. Akala nyo ang sarap-sarap dito sa Japan. So, yun po, ano, ang ating topic ngayon. So, pag mayroon tayong nawala sa mahal sa buhay, ano, ito po. So, kung sa bahay po ninyo gagawin, at ito po ay mga ancient beliefs po natin. Pero, wala pong mawawala sa atin kung ating susundin, ano. Bawal pong maligo sa, kung ang funeral po ay gagawin ninyo sa loob ng inyong tahanan, mas makabubuti po kung hindi nyo po ito hindi po kayo maliligo sa loob ng inyong bahay, no? Kasi during our time, no, nung nag-pass away ang mother ko, nakiligo po kami lahat sa kapitbahay, and then some of my nieces are already living in our vicinity, so dun kami nakikiligo lahat. So, yun po, number 1 din po yun, ano? Tapos po, yung, pag may nagko-condolence po sa atin, syempre po, no, yung mga bumabate ng pakikiramay sa inyo sa kapag may namayapa,
Syempre may nakikiramay po na salita na condolence, our deepest sympathy, yung mga ganun po. Hindi po kayo dapat sumasagot ng thank you. Yan ang number 2 po natin. Wala pong sasagot ng thank you. At ang ano lang po ninyo dyan ay God bless you. Yung ganun lang po ang inyong sagot dyan. Kapag kami nag-condolence sa inyo, God bless you lang po ang isasagot ninyo. Wala po kayong ibang isasagot dahil hindi po dapat, hindi po deserve na magpasalamat kayo na kayo ay may namayapang kamag-anak. So, ganun lang po yun, ano? So, mahal sa buhay. And then, number 3 po natin, siguro, hindi ko na mabibilang, basta bilangin na lang ninyo or tandaan na lang ninyo ang mga sasabihin. Wag na wag po tayong mananahi sa loob ng bahay kapag meron pong namayapa na nakaburol. Ano po, sa ating mga wag pong mananahi. Kahit po yung mga bulaklak, minsan po kasi mga ribbon, nilalagyan po ng pangalan yan. Wala pong makikialam na mga malalapit na kamag-anak, na family. Dapat po ginagawa po yan sa ibang tao. Ang mga dapat gumagawa po niyan ay ibang mga tao. Wag na po tayong makisali sa mga ganon. And then, yun pong mga salamin natin sa bahay ay dapat pong may mga takip lahat. Kasi, ang mga mahal natin sa buhay ay hindi pa talaga nila alam na sila ay nawawala na sa mundo ng mga buhay at minsan natatakot sila, nagkakaroon sila ng fear once na nakita nila yung ganong sitwasyon. So, yun ang ating may tumatawag, hindi ko na sorry po. So, ganun ang isa pang rules natin, Tapos yung actually, nung unang panahon kasi madaling igawin ito, Kasi, kahit na sa pagkawala ng mga tao, sa pag-pass away ng mga tao, ay kahit sa paglilibing po, ay meron talagang yung kanyang pinanganakan, meron pa rin po talagang dapat siyang kung saang direction siyang magandang ilibing para sa kanyang resurrection, sa kanyang reincarnation, sa kanyang rebirth, ay magkaroon siya ng magandang buhay. Kaya lang, in this age po, wala na talaga tayong magagawa doon. Hindi na natin yan magagawa. Not unless malawak ang bundok at mga walang nagmamay-ari ng mga bundok. Kasi ngayon, sa panahon natin, nandun na tayo sa kulambaryo, nandyan na yung mga sementeryo, lahat ng mga lupain ay meron ng nagmamay-ari. So, parang nahihirapan na po talaga tayo na, anong tawag nyo dyan? I-apply yung mga ganitong sistema. Not unless meron kayong bukirin, may pag-aari kayong bukirin at gusto nyo doon na mailibing ang inyong mahal sa buhay na para sa kanyang magandang direksyon. Kasi kapag nung araw kasi talaga, ganun po ang ginagawa para yung mga tao ay maganda ang kanilang rebirth, Pag pinanganak silang muli ay pagkakaroon sila ng magandang buhay. May mga malas po kasi na libingan. So, yun din po ang isa nating dapat pero I don't think it could apply in our generation. Napakahirap po talaga Not unless, sabi ko nga sa inyo, may bukirin kayo, di gawin nyo yung ganon. So, yan lang po ang isa pa natin, At, yun nga, ano pa ba ang mga bawal sa atin? So, yun pong magpatulo ng luha kasi, okay lang po yung sa glass. Alam niyo po yung sa glass, 'di ba? Pagka meron tayo sa coffin, meron tayo pag umiiyak tayo, okay lang po yung sa glass. Pero wag po nating patutuluan ng luha mismo yung tao na na yung body ng tao. So yun po yun ang ating and then yun pong mga wag po tayong pag kunyari during lamay, wag may mga nakita tayong mga insekto or mga something na animals na if possible, wag po natin itong mga patayin. Kasi posibleng ito po ay ang kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na gusto lamang magkaroon ng physical connection sa ating mga nabubuhay pa. So, yan, isa pa rin sa ating mga, and then,
pag ililibing na po, ito po ang pinaka number 1 natin, ano po. Ito ginawa, itong ganito pong sistema, ito po ay talagang dapat ninyong sinusunod. Kapag po tapos na ang libing, so doon muna tayo sa ano, no, sa kapag pag ililibing po, wala pong hahabol na galing sa bahay ninyo. So, yung galing dun sa, yung naiwan na, let's say, may mga kapitbahay kayong nagbo-volunteer. Usually kasi may ganun po talaga nagbo-volunteer yung mga kapitbahay, yung mga ano, no, mga, or meron kayong mga malayong kamag-anak, or meron kayong mga housemaids, no? Paglabas po ng ano, paglabas po ng bahay, ay dapat po kasabay po yan na naghuhugas po kayo ng pinagburulan ng tubig na may asin palabas ng bahay ninyo. Yan po yung ating mga requirements para sa mga ganyan, ano po. And then, hindi po kasi natin maa-avoid ang topic na ito because talagang this happens, no? Lahat po tayo ay nawawala sa mundong to, and marami po talaga tayo, may mga loved ones tayo na namamayapa na minsan hindi natin alam talaga kung ano yung gagawin. Marami pong nagtatanong kasi sa akin yan talaga lagi, no? So, instead na sagutin, isa-isa, minsan it's too late, no? Nung nawala na, namayapa na, tsaka pa lang makakarating sa akin yung mga message. So, mahirap din nating sagutin. So, mas okay po siguro kung yun pong ano, no? Yun sinabi ko sa inyo ngayon. And then, ang pinaka number 1 po, ang pinaka wag na wag po ninyong gagawin ay yung tatanggap ng limos na nakalibing na po. Natapos na po ang lamay. Wag na wag po kayong tatanggap ng limos galing sa mga tao. Kasi, hindi na po yun advisable, no? Tapos, isa pa po, wag na wag po kayong mag-uuwi ng pagkain na dinala para ipakain sa mga naglalamay. Hindi po yan magandang iuwi. Mas maganda pong itapon na lang ninyo or kainin ninyo mismo doon sa ano, no? Sa ano ba yan? Sa lamayan, ano po. And then yung mga okay lang po kasi yung kapag ka sa bahay ninyo ginawa yan. Ngayon kasi nga dahil sabi ko sa inyo, ghost month, yun pong mga namamayapa, usually ayaw kasi natin ng too much burden sa bahay, no? Marami kasing do's and don'ts sa bahay. So, ang mga tao minsan ginagawa talaga sa funeral homes po, no? So, wala naman pong problema sa funeral homes, no? Ang sinasabi ko lang po sa inyo, we don't know, no? Kasi kung maganda kasi kagaya kunyari ang namayapa ay hindi maganda ang buwan niya or yung taon niya. Kailangan po talagang meron pong amulet malapit sa kanya. Alam nyo po yun, meron po talagang kung namayapa naman po siya, meron din pong magandang amulet na para magkaroon po siya ng enlightenment or ano, na isasama sa kanya. At meron din po yung mga bumibisita, kagaya po, kunyari pangit ang buwan ninyo at kayo ay bibisita. Talagang you need to be there, no? Para makiramay. So, be sure po sana, advice ko lang po sana na bumili po kayo ng amulets ninyo na inyong protection mismo. Especially kung kayo ay pangit ang taon, pangit ang buwan, at na timing sa ganon, be sure po talaga na meron kayong mga protective amulets nyo. Kasi, doon po, negative na po yun negative na yung nangyayari na yun. So, ngayon, dadagdag pa kayo, no? Dadagdag pa kayo doon sa inyong negativity din dahil hindi maganda ang buwan ninyo or hindi maganda ang taon ninyo. But of course, no, there are 3 kinds kasi, no? So, yung mga kagaya ng mga kasyenging kayo natin, bumibili ng mga enhancers. Hindi nyo po pwedeng dalhin ng mga enhancers nyo. Please lang po, even your bracelets, no? You cannot bring it, not unless it is for protection. Pero kapag ka-enhancers po, ito po kasi yan, ang 3 factors, no? 3 factors po ng mga, meron po tayong mga kinds of amulets. Protection, enhancers, and cures po. Yung tatlo na yan, lagi nyo pong tatandaan. Yung protection is wala ka namang dapat, wala namang issue sa'yo sa taon, wala namang issue sa buwan mo, but then you want protection dahil sickly ka or
alam mo na yung, meron ka na talagang dinadamdam, or talagang gusto mo lang ng safety, no? So, you both protection amulets, 'di ba? And then, the enhancer is the one na gusto mo lang ma-enhance dahil may sakit ka, or gusto mo ng enhancer sa money, or gusto mong, like protection also, yung, kunyari, para hindi maapektuhan yung trabaho mo, so you always want protection. Protection from evil people, protection from office politics, yung mga ganun, protection sa malas sa yung work, mga ganon. So, yun yung protection amulets natin. Yeah, kasi mga to, no, walang nag-explain sa inyo what are these. There are many kinds of amulets. Sometimes, sa mga nagtatanong sa akin, ano po yung na yun? Ano po yung mga, sabi ko, kung nagtatrust kayo sa akin, let me decide for you, because hindi ko po kayo bibigyan ng makakasama sa inyo. So, the other one is the enhancer. Kung kulang kayo ng, kulang ng backup, kulang ng push, no? So, ang mangyayari po niyan, kailangan nyo talaga ng enhancer. Kasi may mga tao medyo slow. Aminin natin at hindi, merong slow talaga, no? So, itong mga ganitong klaseng tao, kailangan talaga nila ng enhancer lagi. Para mas nakikita nila, mas nagkakaroon sila ng foresight, mas nagiging decisive sila, mas nagiging sensitive, no, kung ano yung mga nangyayari sa kapaligiran, no, yung consciousness, yun ang ating doon, magkaroon sila ng consciousness. Yung mga ganitong tao, kailangan always enhancer po talaga, no, like if you want enhancer dahil medyo hindi maganda ang pera, so mag-e-enhance kayo ng pera. But I'm telling you this again, huwag tayo magkamali. Nang isang pirasong bracelet po ay hindi kayo mapapayaman. So, yun po yung sinasabi ko sa inyo about feng shui. There is many misconception of feng shui. Kasi yung mga misconception po natin lagi, ay ito pang paswerte, ay ito pang paswerte. No, you need to follow. You need to follow the feng shui. Grabe, tumutulo po yung pawis ko. Alam niyo, nakaharap po ako sa aircon, at saka sa electric fan, ayan. So, yun, you need to follow the feng shui. Alam niyo po, like yung mga blessed na, no? Blessed sila na they had read their pachi. Yung nakabasa na po ng pachi ninyo, you know already, ang pagbabasa po ng pachi ninyo is to know. Hi, Sis Bea. Gusto ko sana mapanood mo to, is to know what period or what year are you going to have challenges, and what period or year that you are lucky. So, ganun po ang pagbasa ng inyong pachi, So, ngayon, nasa sa inyo po yun every year. Kapag nakita nyo po na hindi kayo okay sa period na yan, lumabas yung inyong kalaban nyo, clashing ang mga elements niyo. So, ngayon, nandyan ang lahat ng pag-iingat at pagsusuporta, pag-enhance ng inyong mga sarili para ma-survive ninyo, malagpasan ninyo ito with flying colors, kumbaga. Kung hindi kayo bibili ng yearly book ninyo, how can you apply? How will you know kung ano yung taon ninyo, kung maganda ba? Kung maganda, of course, you need to enhance para talagang yung super yung kapakinabangan. Kapag naman pangit, alam nyo na yung dapat gagawin, diba? Magmi-makeup. Hindi. Ayun nga yung sabi ko sa inyo lagi. Alam nyo na, meron na kayong guidance, kumbaga binigay na sa inyo. Ito nga yung ko sa inyo, no? I have a joke, no? Kasi meron na gano'n sa atin. May nag-comment sa ating comment section, about dito sa tungkol kay Jesus, no? Sa ating Lord Jesus, nag-comment siya sa aking section, Let me remind you, sister. Let me remind you about my channel. Ang channel content ko po ay tungkol sa feng shui. This is not about evangelical. This is not about religion. This is not about nung mga ni Jesus, no? This is all about feng shui. I am simply teaching real application of feng shui here. I'm not a priest. I'm not in the church, no? Kung mapapansin nyo, nandito lang po ako, no? Hindi po tayo, So,
like me, ano, I think nagkamali ka ng channel. There are many evangelical Christians. There are many Christian channels in YouTube also. You should go there, no? It's not an insult. No? I'm just telling you my opinion. You go and watch there. So, sabi nga, what belongs to Caesar, give it to Caesar. What belongs to God, give it to God. So, kapag ang gusto mong topic ay ang tungkol sa Diyos, dun ka manood. Like me, you go to church or you read the Bible in your house, no? Kasi yun nga yung sinasabi ko lagi sa inyo. Wala sa YouTube, I mean, hindi tayo pwedeng mag-pray sa social media. Walang account si Jesus sa Facebook. So, yun nga yung mga sinasabi ko minsan, yung mga tao, no? It's good na magbigay kayo ng mga chapter, verses na nakaka-inspire sa mga tao about God. But do not ask God in your Facebook account because God is not there in Facebook, no? Kaya nga, di ba, meron nga tayong na baka itong high technology na ito ay dahil ito ang sumisira sa kinabukasan ng mga bata, ito yung mga, kumbaga, yung technology na ito ang sumisira sa relasyon ng mga tao, baka po ito ay gawa ng devil. So, talagang maging maingat po tayo, ano? So, yung ganon, sister, don't get mad. You just go to church or read the Bible in your house. And, Feng Shui and religion is not the same. So, kalma lang, chill lang, okay? Wala po tayong kinakaaway dito. Like me, I go to church if I want to pray. I read the Bible if I want to learn about the gospel, no? So, yun lang ang may papayo ko sa inyo. So, yun nga yung ating message kanina. Sabi, gusto ko lang maisingit yung gano'n, na itong ating mga nararanasan ngayon na, tungkol, ang ating YouTube content is about Feng Shui po. Sinishare ko lang po ito sa inyo, no? So, ngayon po, ganun nga po yung mga tungkol sa nasabi ko sa inyo, tungkol sa mga lamay sa mga funeral homes. Ano po? Kasi yung sa funeral homes po talaga ay marami pong nagkalat na mga kaluluwa dyan. Dahil hindi lang naman po ang inyong mahal sa buhay ang naikwento ko sa inyo na noon, nung nakaraan na halos lahat ng tao doon sa loob ng funeral homes ay naposes po, So, talagang grabe yung mga masasama, sobrang wild ng mga spirits na nakaposes sa kanila. So, yun po, advices ko lang po sa inyo. Kung pupunta po kayo sa ganon, maglagay lang po kayo ng mga protections ninyo. At least kahit papano, hindi, may avoid nyo yung sarili nyo sa mga ganong reaction. Kung sa mga funeral homes man yan, or sa mga bahay ng funerals. Alam nyo, at di ko talaga may avoid Kasi alam mo, actually, sometimes, parang ayaw mo talagang i-vlog ang mga tungkol sa mga ganito. But, in people's life, there's only one certain in our life, nung ipinanganak tayo. Hindi sinasabi diyan kung magiging maganda ka, hindi sinabi diyan magiging matalino ka, hindi sinasabi sa atin, hindi nakikita nung bata tayo na tayo ay aasenso. Pero isa lang po ang sigurado diyan, lahat tayo ay papanaw. So, yun ang sinasabi ko sa inyo ngayon dito. Kailangan kong itakel kasi marami sa atin, lalo na nga ngayong ghost month, So, itong ghost month po, sinasabi ko sa inyo, if your loved one passed away, please be sure na meron kayong mga protection amulet. Meron po kayong magpo-protect talaga sa sarili ninyo dahil wag po nating i-take for granted ito dahil napakarami. Alam nyo po, like, dumaan po tayo sa mga World War I, World War II, at alam po natin na everywhere po talaga ang mga namatay during that time, and there are not all of them accepted their faith, Siyempre, meron pa rin po talagang hindi maka-move on, kumbaga. Parang mga buhay din lang yan, mahirap mag-move on, di ba? May mga talagang nag-hold on, nag-hold on po. So, yung ating mga, sa atin ay yan ang ating mga beliefs, sa Feng Shui beliefs ng mga about funerals and mga passed away sa ganun din po, sa paglilibing, ganun din. Wag na po tayong, ito po ang isang advice ko, after po na magbabang luksa, please wag na po tayong mag-keep, kasi ito rin po marami din pong mga, sa akin, marami din itong nag-PPM sa akin,
avoid po natin na mag-keep ng mga sad memories. Kunyari po, let's say, nag-grieve pa tayo, nagbabangloksa tayo ng after 1 year, and then still grieving, okay, that is also reasonable, no? So, let's say, until 3 years, wag po tayong mag-keep ng mga sad memories. Wag po tayong mag-keep ng mga gamit ng namayapa na ikikipan natin yung sad memories. Let's enjoy our happy moments right now, no? Kasi darating ang panahon na magkikita-kita rin tayo ng ating mga mahal sa buhay. So kailangan lang natin ngayon na kumbaga i-enjoy naman yung ating buhay. Hindi naman I did really stupid thing, no, when my mother died. When my mother passed away, because we are so close, no? Kasi ang reason po dyan is dahil noong how many times of my life na siguro na ang mother ko ay may relasyon sa akin na very close. So it's really hard to move on pagka ganun po, no? It took me 5 years talaga to move on. Pero alam nyo, talagang kailangan pala natin. That is wrong pala po, no? Because what we have also right now is our own life, no? Everyone has their own life. So, kapag ang i-enjoy po natin ng every moment, because the moment that we have is only right now. Kaya, mga ka-Shengjingkai, yan po gusto kong matutunan ninyo, ang ating ngayon, ang susunod ko namang i-video sa inyo ay yung mga nagiging problema lagi ng ating pwesto, ng ating bahay. Ito yung laging mali sa bahay. But mahirap na naman pong mag-upload kapag pinahaba ang video, no? So, ito ngayon, ano pa bang mga nakalimutan ko ngayon? So, ngayon, para ngayong Ghost Month po, sa mga naubusan ng ating special incense na para sa hindi maapektuhan ang pera sa loob ng bahay or yung health ng mga tao sa loob ng bahay. So, better bumili po kayo ng mga protective amulets ninyo para sa mga ganito. At yan po ang ating video ngayong araw na ito. At sana maintindihan niyo, meron pa ba akong huling hindi pa, meron na pa. Yun, naalala ninyo, yung 3 factors, no? Na kailangan ng mga tao: protection, enhancer, and cure. Yung cure po pala ay hindi ko nabanggit sa inyo, sorry. Yung cure po is kapag pangit ang iyong taon, pangit ang iyong buwan, so you really need cure. You really need to cure it. Like also, kung nasa patchy mo na 10 years period yan, napangit ka pangit ka. Sorry. Napangit ang iyong tadhana. So, nandyan na, nasa harap mo na, di ba? Nasa harap mo na. So, you need to fix it. Meron ka ng hint. Meron ng binigay na clue sa'yo. So, you need to fix it. I'm going to tell you this very short joke, Kanina kasi naputol doon sa sinabi ko kasi about the message, no? Yung isang tao ay napaka-relihiyoso. And then, bumaha sa palibot niya at nagkataon na merong dumaang sasakyan at sinabi sa kanya, babaha na daw po ngayon, kung gusto nyo po, pwede po kayong sumakay sa amin ngayon para mailigtas kayo, sabi niya. No, sabi niya, ililigtas ako ng Diyos ko. And then, umalis na po yung kotse. And then, dumating naman po itong mga bombero nung sumunod. Sabi, kasi kalahati na ang baha ng sabi, sumakay na po kayo, halika na po dito para malulunod po kayo diyan sa lugar ninyo. Dito na po, sumakay na po kayo. Sabi pa rin ng nananalig ako sa Diyos, maliligtas ako, hindi ako malulunod kasi mahal ko ang Diyos ko. And then may tiwala ako sa Diyos ko. And then hanggang bubong na yung baha. So ginawa, may dumating na mga chopper para sa mga survivors, So, sabi sa kanya, sumakay na, kunin mo yung tali at doon ililigtas ka namin. Hindi, ililigtas ako ng Diyos ko. So, ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo. It's not bad to be religious. It's not bad to be religious. I am very spiritual person also, I trust God. But,
you need to use your common sense. And then, nalunod ang tao. And then, he goes up to heaven because very religious nga siya. Sabi niya, Lord, bakit mo ako pinabayaang malunod? Sinermonan siya ng Diyos. Anong sabi ni God sa kanya? Diba? Nagpadala ako sa iyo ng sasakyan, ayaw mo. Nagpadala ako sa iyo ng bombero, ayaw mo. Nagpadala ako ng chopper, hindi ka pa rin sumakay. So, nalunod ka. It's not my fault anymore. Sabi ni God, diba? So, that's a very short joke, but it's really practical. That is true. Maniniwala tayo na may Panginoon, na merong Creator, na nagpapadala sa atin ng memo, nagpapadala sa atin ng warning, nagpapadala sa atin ng help. So, we trust God because nagtitiwala tayo sa Kanya. So, we should believe na itong mga bagay na dumadating sa atin ay came from Him. Okay? Sana nag-gets ninyo yung aking joke. So, it's not really joke. It's like a metaphor. Okay? Sana naintindihan nyo yun. So, yun nga. You need to cure it. Yung tatlong factor na kailangan ninyo sa amulets ay ang protection, enhancer, and cure. So, yan lang po. Mga kasyangkingkay, ngayon, sana marami kayong natutunan para sa ating mga loved ones at ang pagsusuot ng ganito po, kapag may sa mga loved ones natin. Please avoid po natin na pagkaroon, yung mga bisita kasi minsan hindi nila naiisip, Pasensya na, nadagdagan pa natin. Yung dumadating sila na may mga colorful silang suot. Kasi ang taong nakikiramay po, either magsusuot po siya ng dark color or white color. Kasi po, nakikiramay nga po siya. So, ganun, yung mga grievance natin, yung pag-grieve natin is na ipapakita. Kaya po tayo nagsusuot ng itim, dahil ipinapakita po natin ang grieving natin. And then after that, kung gusto nyo na after nyan, you have two choices magsuot ng, alam nyo, napakahirap sa akin ng mga nawala yung mga pamangking ko. Because in Feng Shui, I should wear happy colors. Kung natatandaan ninyo na meron akong damit dyan na naka-red ako, but then may mga black spots na nilagyan ko ng white. So, ganun po talaga para masabi mo yung grieve, mailabas mo ang grieve mo, may pakita mo sa ganong pagbababang luksa, hanggang magbabang luksa. So, mga kasyang Jinkai, hanggang dito na muna. I love you all. Bye-bye!